Magandang araw po sa lahat, mga katoto, mga kapulido, sa lahat po ng mga taga-subaybay. Ngayong araw na ito ay gusto kong ipahayag ang ibinigay na isang kapahayagan o isang mensahe na inihayag ng Panginoong Diyos kagabi sa akin. Wala akong tulog, magdamag. Ang Panginoon ay ipinauunawa ang dapat na malaman ng lahat ng mga sa Kanya'y nagsisisamba sa Panginoon. Kaya ang paksa na gusto kong ibahagi sa araw na ito, mga giliw po naming taga-subaybay, ay pinamagatang marami ang nag-iisip na sila ay malapit sa Panginoon. Subalit, ang katotohanan, tanggapin at hindi tanggapin ng nag-iisip na sila'y malapit, sila po ay malayo sa katotohanan o sa ating Panginoong Diyos. Sa aming pagdalaw sa Palayan City, Nueva Ecija, narinig ko ang isang kapatid na nagbahagi ng mensahe na pinamagatang malapit na malayo. Kaya aking napagtanto na mayroong layunin ang Panginoong Diyos sa aming pagbisita sa Palayan City, Nueva Ecija. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, ay ating aalamin ang mensahe, ang gustong iparating ng Panginoon sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang dako nitong daigdig. Ang ating pag-aaralan ay dadako po tayo sa unang bahagi. Sa unang bahagi, ito ay hango sa 1:4. Magpasimula po tayo mga giliw po naming taga-subaybay sa 19 hanggang 24. Bago ko babasahin ang talatang ito, ay nais kong batiin ang mga mananampalataya dyan sa Palayan City, Nueva Ecija. Sina Sister Sheng James at sina Brother Jimmy, Pastor Rodel Lumanas, gayon din ang mga Duki Ramos family sa Sinulatan, Gimba, Nueva Ecija. Ganon din ang mga Magno family dyan sa Portik, Bugalyon, Pangasinan. At sa Balitukan, Magalang, Pampanga. Maging sa Pandakaki. Maging sa naghahandog ng awit kung tayo ay nasa mabigat na mga problema. Walang iba si Brother Ray Garland. Kaya dadako po tayo sa unang bahagi, sa unang katanungan. Ano ang ipinauunawa ng ating Panginoon sa lahat? Pakinggan po natin ang pahayag sa 4:19 hanggang 24. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata kong ikaw ay isang propeta.
nagsisisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mga giliw po naming katoto, mga kapulido, mapapansin po natin na ang sinabi ng Panginoon sa babae na hinahanap ng Panginoon ang mga sa Kanya'y nagsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi ng babae sa Panginoon, na paghahalata kung ikaw ay isang propeta, nagsisisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Katulad po sa panahong ito, marami po ang nag-iisip na komo sila ay sumasamba sa mga malalaking nagsasagawa ng pagsamba sa mga malalaking gusali. Ang nasa kanilang kaisipan ay naisasagawa ang pagsamba. Kaya sa puntong ito, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi mapagbabatayan na ang mga tao ay nagsisisamba sa mga gusali o sa mga bundok o sa mga iba't ibang mga ipinagawa ng mga leader ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, dumarating anya ang oras na ngayon nga ay sasampahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya hindi ho basihan ang lugar, hindi basihan ang dami, hindi basihan ang sila'y nasa kinikilalang samahan ng pananampalataya. Ang basihan, ang mga tao dapat magsisamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit nasa ilalim o nasa isang dako, ang mahalaga, ang mga tao, ang mga nagsasagawa ng pagsamba ay sinasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya hindi po lahat ng nagsasagawa ng pagsamba ay naisasagawa ang tunay na pagsamba. Sino ang nakapagsasagawa ng tunay na pagsamba? Ang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sino ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan? Ang mga binanan ng Panginoon, ang mga binanan
ng mga isinugo ng Panginoon, sapagkat ang pahayag sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatwid, ang mga nasa katotohanan, ang mga nasa biblikal na doktrina, ang mga nasa tunay na iglesia, ay sila po ang tinutukoy, ang binabanggit ng Panginoon na hinahanap niya na sila'y sasamba sa panahon, sa takdang panahon na itinakda ng Panginoon. Kaya hindi po inaasahan ng Panginoon ang mga wala sa katotohanan. Bakit? Sapagkat ayon sa Mateo 15:9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sa makatwid, kailan paman ang sinusunod, ang tinatanggap, ang natanggap, ang naituro ng kanilang mga tagapagturo, mga aral, mga unbiblical, mga doktrina ng tao, kahit magsagawa ng pagsamba sa mga malalaking building, kahit na sila'y marami, hindi yan ang basihan. Kaya ang mga nasa ganitong uri ng mga pananampalataya na mga taong nagsipaniwala sa mga unbiblical, nagsipaniwala sa mga aral ng mga tao, mga giliw po naming katoto, mga kapulido, sayang ang panahon, sayang ang mga efforts, sayang ang mga pag-aakala, kaya walang tamang akala. Kaya mahalaga po, matiyak natin, tiyakin natin habang taglay natin ang ating buhay, tiyakin natin na tayo ay nasa katotohanan. Kaya sa susunod, ating alamin ang ikalawang bahagi ng ang isip ng marami, sila'y malapit sa Diyos, subalit ang katotohanan ay malayo sila sa ating Panginoon. Kaya mga gilid po naming katoto, mga gilid po naming kapulido sa lahat ng mga taga-subaybay, mga kapwa ko nagsasaliksik, mga kapwa ko nagbabasa, nagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Panahon na para ang tao pakinggan, alamin ang tamang mga kapahayagan na mula sa ating Panginoon. Kaya hinihiling ko, request ko po sa lahat, i-share po natin ito, mag-subscribe, at kung kayo po ay mayroong mga suggestion, huwag po kayong mag-atubili. Kung kayo ay mayroong mga tanong, magtanong po tayo, magkomento po tayo para ating lalong maliwanagan. Inuulit ko po, nasa unang bahagi pa lang tayo ng pag-aaral. Kaya sa mga susunod na araw, ating puntahan ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo, ingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos.